Hello everyone, what's up? So, dun po sa mga hindi po nakapanood ay nagwagi nga po ang Barangay Ginebra sa game number 2 ng PBA Commissioners Cup Finals kontra sa TNT at sa score na 71-70. So, a very low scoring ball game. So, maaga nga po nakalamang ang Barangay Ginebra sa first 2 quarters dahil yan kay Justin Brownlee. So, halftime score nga po natin is 32-19 pabor po sa Barangay Ginebra. So, third quarter, though maganda yung production ng TNT, but Ginebra still managed to keep the lead by 54-45. So, 3 minutes and 56 seconds left na nga lang po sa fourth quarter nang unang makalamang ang TNT dahil yan sa 3-point shot ni RR Pugoy doon sa corner at nagbigay ng kalamangan sa TNT 68-67. Pero dahil nga po sa free throw ni Justin Brownlee sa fourth quarter with 46.9 seconds left ay muling nakalamang ang Ginebra 71-70. TNT had a golden opportunity to win the game with 7.3 seconds left, but good defense applied by Ginebra off to RHJ and hindi na nga po nakatira si Ronde Hollis Jefferson at tuloy na po nagwagi ang Barangay Ginebra sa score na 71-70. Best player of the game nga po is si Justin Brownlee, scored 35 points and grabbed 11 rebounds. So, the story of the game is the defense and their import. So, Ginebra converted only 4 3-pointers out of 32 shots while TNT converted 6 out of 31 dahil nga sa ganda ng defense ng both teams. In terms of assists, Ginebra only dish off 9 assists. 7 dyan ay kay Scottie Thompson pangagaling and Ginebra averaged 33 assists per game prior sa finals while TNT dish off only 12 assists. So maganda nga po yung naging support ng bench ng TNT, scoring 27 points. Wala pa din masyadong support na makuha para sa Ginebra. Sa bench, they just scored 3 points off the bench. So yung 3 bench players ng Ginebra na inaasahan nga po ni Coach Tim Cone, I'm referring with RJ Barrientos, Jamie Malonzo, at of course si Maverick Ahanmisi. Ang naging performance nila ay si Maverick only scored 2 points, RJ Barrientos with just 1 point sa free throw pa, with 0 out of 7 field goal, and Jamie Malonzo 0 also with 0 out of 5 field goal, pero bumawi naman si Jamie Malonzo sa defense kay Ronde Hollis Jefferson. So parang medyo okay naman. So mas maganda naman yung starter scoring ng Ginebra with 68 points kumpara sa 43 lamang ng TNT. So dahil nga dyan sa 35 points ni Justin Brownlee, kaya lumobo yung starter scoring ng Ginebra. So, hindi din kasi masyadong maganda yung pinakita ng strong contender for best player of the conference na si Calvin Octana na nagtala lamang po ng 5 points at saka ng 8 rebounds with 2 out of 8 from the field. So, yung game 2 po is everybody's ball game. Nagkataon lang din po na nagkaroon ng 2 crucial errors itong si Ronde Hollis Jefferson, kaya natalo ang TNT. Pero expect natin yan na babawi ang TNT sa game number 3 sa Wednesday, 7:30 PM. Pero of course, paghahandaan po yan ng Barangay Ginebra para sino mang manalo dito is lamang sa serye. So, yun, sabay-sabay po nating panoorin yan at hihimayin po natin ang stats ng bawat koponan kung nasunod po ba nila yung mga game plan at the same time kung ano yung major adjustments na ginawa nila. So most likely kung defense ay of course kung sino yung magpapakita ng magandang depensa ay siya yung mananalo, at sino din yung magpapakita ng 3-pointer at assist, kung tataas yan ay siya rin ang may possibility manalo. So yun lang muna for today's video. Ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Mabuhay po kayo lahat. Peace.